Kumusta po kayong lahat? Narito po ulit tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang pangkalusugan, ang TV Nainay. Ang tatalakayin natin sa pagkakataon na ito ay isang sakit na nakakaapekto ng maraming bata sa ating bansa, ang pulmonya. Araw-araw, 1,500 bata ang nagkakasakit ng pulmonya sa Pilipinas. At araw, ang bata ang namamatay dahil sa sakit na ito. Pulmonya ay mabang karaman, pero kayang kaya itong gapin. Ang problema lang, hindi agad nalalaman ng magulang na ang kanilang anak ay meron ng pulmonya. Dahil dito, ang pulmonya ay isa sa ngunahing sanhi pagkamatay ng mga bata sa ating bansa, lalo na sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Cardo? Ito ako may nubo anak natin ah. Ininom mo na ba ng gamot? Oo. Ininom mo na eh, kakalit mo yan. Anta, tulog na tayo. Cardo! Bumibilis na yata pahinga ng anak mo. Hindi na yata normal yun. Wala yan. Siyempre may sipon eh. Hihirapan talagang huminga yan. Bukas lang, magaling na yan. Ano kaya? Pumusa ko na kaya ito? Oh, pangkawali naman yan eh. Ano? Cardo! Umaal lang dito ng anak mo. Ha? Maalig ng titip! Cardo! Pinakupusyon na ang bata! Napakahalagang malaman natin sa lalong madaling panahon kung ang bata ay may sakit na pulmonya. Dahil pag dinapuan ng bata ng sakit na ito at hindi agad na agapan at napagamot, maaari siyang mamatay sa loob ng 2 hanggang 5 araw. Narito po ngayon at kasama natin si Dr. Ivy Gopez na magpapaliwanag sa atin kung ano itong pulmonya at paano natin malalaman kung ang bata ay meron na nito. Ang pulmonya ay isang uri ng sakit sa baga na sanhi ng mikrobyo. Ito ay mapanganib sapagkat kung napapabayaan, maaaring maging sanhi ng kamatayan. At ang kamatayan ay maaaring dahil sa isa sa mga 2 bagay. Una, dahil sa pagpasok ng mikrobyo sa dugo, at pangalawa, dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa ating programa na Acute Respiratory Tract Infections, ang pulmonya ay nahahati sa iba't ibang kategorya. Ang pinakagrabe ay tinatawag na serious illness o seryosong pagkakasakit. Dito, ang isang batang may serious illness ay agad-agad na kailangan dalhin sa hospital sapagkat ang ibig sabihin, hindi na kaya sa mga health centers o sa barangay health stations ang pagmamanage sa batang ito. Ano ang makikita mo sa batang may serious illness? 5 bagay. Una, kung ang isang bata ay nangungumbulsyon. Pangalawa, kung ang isang bata na dating nakakainom ay hindi na nakakainom. Pangatlo, kung ang isang bata ay tinatawag na severely malnourished. Pang-apat, kung siya ay yung napakahirap bang gisingin, napaka-abnormal yung kanyang pagiging antukin. At ang pang-5, kung nagkakaroon ng tunog yung kanyang paghinga, kasi normally naman walang tunog yung ating paghinga eh. Pero ang isang batang may serious illness ay nagkakaroon ng tunog sa kanyang paghinga dahil nahihirapan na siya. Alin man ang makita mo sa mga 5 yon, ang bata ay kailangang agad-agad dalhin sa hospital. Ang pangalawang klasifikasyon ng pneumonia ay yung tinatawag naming severe pneumonia. At ang isang bata ay tatawagin nating may severe pneumonia kung siya ay may tinatawag na chest indrawing. Normally, ang paghinga natin, wala kang nakikitang pumapasok dito sa ating chest.
Pero ang isang batang may chest indrobing, makikita mo na talagang pumapasok yung lower half ng kanyang chest sa bawat kanyang paghinga. Ang pangatlong klasifikasyon ay yung tinatawag nating pneumonia but not severe. Ibig sabihin, ang kasong ito ng batang pneumonia not severe ay pwedeng i-handle sa bahay. Bibigyan siya ng antibiotic sa mga barangay health stations o rural health unit at sa tulong ng home care na gagawin ng kanyang nanay, pagagalingin na lang siya sa bahay. Although, pababalikin siya after 2 days upang maobserbahan kung gumaling na ba siya o lumala o pareho pa rin ang estado ng kanyang pagkakasakit. At ang pang-apat na klasifikasyon ay yung tinatawag nating simple cough or colds. Sa simple cough or colds, home care ang ibibigay kagaya ng ibinigay natin sa batang without pneumonia, ngunit ito ay hindi na nangangailangan ng antibiotic. Bibigyan na lang siya ng maraming tubig, juices, pakakainin ng maigi, at kung sanggol ay pasususuhin ng madalas, we should keep the baby warm, at obserbahan yung pag-improve o pag-worsen ng kanyang kondisyon. May mga sintomas na pwede nating makita upang malaman natin kung ang bata ay may sakit na pulmonya at hindi simpleng ubo o sipon lamang. Ito naman po ang ipaliliwanag sa atin ngayon ng ating kumadronang si Ginang Elizabeth Yambao. Ang isa sa pangunahing sintomas ay ang hirap o bilis ng paghinga ng isang bata. Dapat kukunan natin siya ng kanyang paghinga sa loob ng 1 minuto. Kung ang sanggol ay wala pang 2 buwan, mabilis ang kanyang paghinga. Kung humihinga siya ng 60 beses o mahigit sa loob ng 1 minuto. Kung ang bata ay 2 buwan o mahigit, pero wala pang 1 taon, mabilis ang kanyang paghinga. Siya ay humihinga na 50 beses o mahigit sa loob ng 1 minuto. Kung ang bata naman ay 1 taon o mahigit hanggang 4 na taon gulang, mabilis ang kanyang paghinga kung humihinga siya ng 40 beses o mahigit sa loob ng 1 minuto. Kaya mga misis, kapag mabilis ang paghinga ng inyong anak, palatandaan ito na mayroon siyang pulmonya. Ipatingin siya sa pinakamalapit na health center. Para maagapan ang paglala ng pulmonya, kapag nagkaubo ang bata, ugaliin na kaagad na bilangin ang kanyang paghinga. Inyang, kung lumalala na ang ubo ng anak natin Oo nga eh. Kunin mo nga relo mo. Para matingnan. Kapulmonya na to eh. Tandaan, kailangan bilangin ang paghinga sa loob ng 1 buong minuto. Hindi po pwedeng kalahating minuto lang at pagkatapos ay dodoblehin. Ako, magbilisan yung paghinga ng bata rito Dali, doon na sa doktor. Paano naman po ginagamot ang pulmonya? Ang sakit na pulmonya ay pwedeng gamutin sa bahay, lalo na kung ito ay painin natin sila ng antibiotic. Ngayon, itong 1 tableta na to, hahatiin natin. Para makuha natin yung diretsong paghati nito is dudurugin muna natin siya. Pagkatapos na nadurog na maigi, kukuha tayo uli ng 2 patil, tapos hahatiin natin silang diretso. Itong 1 kalahati, yun ang ipapainom natin sa bata. Lalagyan natin dito sa kutsarita o kaya kutsara. Tapos lalagyan natin ng tubig para madaling inumin ng bata. Mas maganda kung mas madami yung tubig, at least hindi na gaanong nabubulunan yung bata para hindi niya malalasahan yung pait. Tapos, pag naipainom mo itong kalahati, itong kalahating napulburasyon ang ipapainom mo mamayang gabi. Bali 5 araw siyang iinom ng antibiotic. Para hindi mo makalimutan yung pagpapainom mo ng antibiotic sa bata, bibigyan kita ng sample schedule. Ganito yun. So,
Lahat ng araw, isusulat mo 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ilalagay mo rin dito yung oras sa umaga tsaka sa gabi. Pag pinainom mo siya dito sa day 1, sa umaga, i-cross mo siya or i-erase mo siya. Ibig sabihin nun, napainom mo siya ng antibiotic. Tapos, sa gabi, pag pinainom mo rin siya uli, i-cross mo rin siya. Hanggang dun sa sumunod na araw, sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang dun sa 5. Kung sa loob ng 3 araw at gumaling na yung bata, wag mo siyang hihintuan ng pagpapainom ng antibiotic. Dapat yung 5 araw na to, uubusin niya lahat yun. Inirerekomenda na mabigay ang unang dosis ng antibiotics sa health center. Ito yung ibibigay ko sa iyo to para hindi mo makakalimutan yung pagpapainom ng gamot. Kasabay ng pagbibigay ng antibiotic, kailangan din mabigyan ng wastong pangangalaga ang bata sa bahay. Kailangan ipagpatuloy ang pagpapakain sa bata para hindi gumaan ang timbang. Kailangan ding painumin ng maraming tubig at sabaw. Kailangan ding pagaanin ang tagubo at pagginhawain ang paghinga. Makakatulong din dito ang pagbibigay sa tinatawag na SLK, sampalok, luya at kalamansi. Kumuha ng 3 dakot ng talbos ng sampalok. 1 pirasong luya na kasing laki ng hinlalaki at ito ay ating didikdikin. Buhusan ng 2 basong tubig. Ito'y ating pakukuluan. Pakuluan hanggang sa ito'y maging 1 basong tubig na lamang. Salain. Haluan ng kalahating tasa ng pulang asukal. Muli natin itong pakukuluan hanggang sa ito'y maging malapot. Pigaan ng 3 piraso ng kalamansi. Ang SLK ay mabisang pampagaan sa maraming klase ng ubo at sipon. Kailangan lamang ng 1 kutsara 3 beses maghapon ang ipaiinom sa bata. Habang binibigyan natin ng wastong gamot at pag-aalaga ang batang may pulmonya, ang pinakamahalagang gawain ay bantayan kung ang pulmonya ay lumalala. Dapat ay babagal ang paghinga ng bata sa loob ng 2 araw. Kung walang pagbabago sa kanyang kalagayan sa loob ng 2 araw, kailangan na siyang dalhin sa health center. Nagsimula sa paubo-ubo, 7 na araw, walang hinto. Pagpaghinga ng anak ay tumunin, sa health center agad ay dalhin. Ang bilin ng doktora, bilangin mo ang paghinga. Kung lumulubog ang dibdib niya, ang bata dyan may pulmonya. Huwag na kayong mag-alanganin pa, sa health center ang punta. Nako, ipagamot nyo na ako. Ang pulmonya pag lumala, todas na. Mga anak ay tingnan natin kung paghinga ay tumutulin. Ang payo nga ng doktor sa amin, mare, patingin mo muna ang bilin ng doktora. Bilangin mo ang paghinga. Kung lumulubog ang dibdib niya, ang bata niya may pulmonya. Huwag tayo mag-alanganin na, sa health center na ang
kuya, pagdumalat mo na. Ang pulmonya ay malubhang sakit. Pero tulad ng nasabi natin, ito ay maaaring gamutin. Kailangan lang na malaman natin kaagad kung ang bata ay meron na nito para madali natin siyang madala sa ospital o sa health center. Doktora, paano natin maiiwasan to? May mga kaugalian na nakakatulong upang maiwasan ang pulmonya. Nangunguna na rito ang pagpapabakuna laban sa tigdas sapagkat ang isa sa bawat 10 nagkakaroon ng pulmonya ay dahil sa komplikasyon ng tigdas. Pangalawa ay ang pagbibigay ng tamang sustansya sa ating mga anak. Pangatlo, ang pagpapasuso ng mga nanay o tinatawag na breastfeeding. Pang-apat ay ang pagbibigay ng vitamin A supplementation na kanilang makukuha sa ating mga health centers. Pang-lima ay ang pag-iwas sa ating mga anak na sila ay mausukan, maaaring ito'y usok man ng sigarilyo, tabako, o galing sa ating pagluluto. At ang panghuli ay siguraduhin natin na ang ating mga sanggol na wala pang 2 buwan ay nababalot ng tama at maiwasan na sila'y malamigan. Iyon ang mga 6 na kaugalian na maaari nating gawin upang maiwasan natin ang pulmonya. Ayan mga nanay, tapos na naman ang isang programa sa ating TV Nainay. Sana ay may napulot kayong kaalaman tungkol sa pangangalaga ng ating kalusugan. Tandaan, ang pulmonya ay malubhang sakit, pero maaari itong gamutin at pwede ring iwasan. Hanggang sa susunod, ito si Nanay Rica para sa TV Nainay na nagsasabing, pag-ingatan natin ang ating kalusugan dahil ito ay ating kayamanan.